Hello po ulit sa ating mga viewers. Today po we're back with another video. Ngayon po para sa eye center naman tayo, explain na po natin yung mga services na in-offer namin at kung ano po ibig sabihin nila at bakit po siya importante at depende po sa pangangailangan ninyo. Ano yung mga primary services na in-offer natin? Kasi itong video natin ngayon, purpose talaga natin is malaman ng mga tao din. Ano ba yung mga pwede nilang gawin kung nagkakaroon silang problema sa paningin? Ano yung services na offer natin para makatulong sa kanila? Ang first po, comprehensive eye check-up po. During comprehensive eye check-up po, malalaman na po ninyo kung meron na po kayong grado sa mata and bakit po siya hindi malinaw. Marami po tayong equipment na ginagamit para po makuha yung exact na visual acuity ninyo and grado po ng mata. So doon, sino yung pinaka-nangangailangan nitong comprehensive eye checkup? If we say comprehensive po, of all ages naman, lahat po ng may mga nakakaramdam ng something sa mata nila, pwede po silang pumunta. Kung ito, nagkakaroon kayo sa tingin ng gusto nyong makita kung okay ba yung pagtingin nyo, pwede lang kayo magpa-check up para masigurado. Ano ba yung mga machines natin na available para mas check itong eyes natin? Sa mga pasyente po na may glaucoma na or suspected glaucoma, yung mga pasyenteng laging sumasakit ang ulo, na may pagkirot sa mata, suspected po na meron silang glaucoma. Ano yung glaucoma? Yun yung pag Yung- sumasakit na yung eye strain ba? Opo, nag-i-increase po yung pressure ng mata, yung Okay. intraocular pressure. So, mainly po, during comprehensive check-up din po, chine-check din po namin yung intraocular pressure ng pasyente. So, kung mataas po, nire-recommend ngayon ng ophthalmologist natin na mag-undergo siya ng OCT or optical coherence tomography. Meron po tayong machine na ganun na ngayon. Yung mga itong glaucoma check na to, maganda to doon sa mga medyo namamagana ang mata. Yes po. Nagre-red na yung mata with headache and eye pain. Pag sabay-sabay po yun, mas maganda po na magpa-consult po sila. Yung check-up na yan, matagal ba yan para magkaroon ng comprehensive eye check-up? Buong araw ba kailangan ko para dyan? Hindi po sir, hindi po. Pag once po na na-check yung pasyente, na-check na rin yung IOP niya. Yung IOP po kasi saglit na lang po. Ang equipment na rin ng pang IOP natin, parang seconds na lang na natatarget na niya kung ilan talaga yung pressure ng mata. So kung mataas po, i-recommend nila na mag-undergo ka ng OCT. Ngayon, yung OCT naman po, saglit lang din po yun. So parang it takes 10 minutes po. For the overall na eye Yes, check-up? yes po. Sa OCT lang po yun, sir. So, sa check-up naman po, mga 10 to 15 minutes. So, total eye comprehensive check-up, around 30 minutes Yes ang po. kukunin lang ng time mo. Opo. Sa tingin kasi, minsan nakikita natin sa ibang eye center, ang haba ng mga pila, Opo. ang tagal. Dito sa Sacred Heart, sa dami ng facilities, sa dami ng staff training namin at mga rooms namin, masisigurado na efficient yung process natin at Yes. kailangan lang 30 minutes. Ang next po na services na offer natin, meron na rin po tayong Ishihara test. Tinetest po nito yung color blindness. Actually po, mostly po ng mga universities ngayon, ini-screen na po nila yung mga students nila ng color blindness para lalo na po yung mga magpupulis. Kasi may mga iba po kasi na nakagraduate na sila, doon pa lang nila nalalaman na may color blindness sila, which is hindi na sila tatanggapin sa pagkapulis kung sakali. So ngayon, na-entertain na po natin yung mga pasyente. Ano po ba yung importante para malaman kung colorblind ka? Kasi yung mga iba baka sa tingin na hindi naman yan important. Importante po lalo na po pag driving. Kung color blindness po kasi wala kang vision ng red. So, hindi mo po malalaman kung go ka na ba. Tuloy-tuloy ka na lang. No? Opo, so yun po. Tapos pag electrician ka din, syempre may mga color coding kasi yan sa mga wiring. So, iwas na din mali sa mga. Ayun pala. Opo. At itong blind test na to, called Ishihara test, gaano katagal naman para magpa-check up nito? It will take you mga 15 minutes po kasi pwede po sa digital TV natin ang color blindness or meron din po tayong book na ginagamit. So, depende po yun sa pasyente. Ay, mabilis lang na 15 minutes lang Yes. ang kailangan. Ano pang services ang na-offer natin? Meron din po kaming cataract screening. Ang cataract screening po, mostly po ang ini-screen po dito dapat yung mga senior citizens po. Kasi ang cataract po is age-related. Pag nag-start na po na nakaroon kayo ng medyo cloudiness sa paningin at saka glareness, so recommended po na magpa-check up na po kayo ng cataract screening and hindi lang po mga old ages ngayon, pati rin po yung mga may diabetes. Pwede din po silang magkaroon ng early cataract po. Doon po, yun po yung diagnostics natin. Yeah. Pero sinabi niyo rin po na hindi lang humihinto dito.
Meron pa tayong surgery. Sa surgery naman po ng cataract, phacoemulsification na po yung ginagawa natin. Meron na rin po tayong bagong machine sa pag-opera ng cataract, which is yung Earthly Paras 2. Magandang machine po ito, mas mabilis na po yung surgery and yung recovery time po lesser na po kumpara po sa manual extraction of cataract po noon. So yun nga, sinabi mo na yung old equipment natin actually ngayon obsolete na. Obsolete na po ngayon. So, napalitan na po ng bago. So, rest assured po yung mga magpapa-opera ng cataract. Yung experience po ng cataract surgery is mas mabilis at saka yung healing period is saglit na lang po. Parang ano lang, 1 week, hindi ka lang pwedeng maligo, mga ganong tipo lang po. Ayun, nakatipid ka pa sa tubig, Yes. diba? Faro, actually, add ko lang yung itong machine na to na na-procure ng hospital is one of the top of the line for cataract surgery. Itong surgery na to would take around 15 minutes na lang. Yes po. And yung clarity of yung surgery makes it easier for the doctors talaga to operate. Opo. And nag-avail din po ang hospital ng upgraded na surgical microscope po natin, which is the Topcon OMS 800. Top of the line na rin po iyon. Yung illumination po nun, high definition na po. So, meron na rin po siyang video capacity. So, yung mga nag-a-assist po, nakikita na rin po sa TV. Kung ano po yung nakikita ng surgeon, nakikita na rin po nung nag-a-assist. Meron bang hesitation mga pasyente? Alam mo na kasi yung mata mo, yun yung isa sa mga pinaka-importante, nakakatingin. May hesitation ba sila at nakakatulong ba itong mga machines sa pag-assure sa mga tao? Opo, nakakatulong po sa surgery po natin para mas mabilis po. So ayun, meron pa ba tayong mga ibang service na in-offer? Aside from cataract screening po, meron din po tayong glaucoma screening. Ang glaucoma screening po is, kung meron po kayong history ng sa family na may glaucoma, mas maganda po na magpa-check up po kayo for glaucoma screening. Gaya nung nabanggit ko po nung una, na yung mga palaging sumasakit ang ulo, na with eye pain and eye redness, mas maganda po na talagang magpa-consult po kayo agad. Kasi ang glaucoma po, it can cause blindness po. Itong glaucoma na to, treatable ba siya once nalaman na meron kang ganito? Early detection naman po, may iwasan natin yung vision loss. Good thing din po na nag-purchase po tayo ng OCT machine na meron na po tayo ngayon para kung sakaling may significant po during glaucoma screening na nakita yung ophthalmologist, at least i-recommend na ng ophthalmologist na mag-undergo ka ng OCT para po makapture yung optic nerve mo, yung angles na rin ng mata, tsaka corneal thickness. Nakakatulong po ito para sa precise po na gamutan para po sa glaucoma ninyo. So yung diagnostic talaga natin, masisigurado natin na if hindi lang magsa-stop doon, pero in terms of treatment, Opo. mako-cover na rin natin Yes yung po. diagnostic. Opo. Gaano katagal naman itong screening na ito at yung OCT? Yung OCT po is around mga 10 to 15 minutes lang po yung OCT, and then yung glaucoma screening, kukunin din po yung pressure ng mata. So parang mga 15 din po. Mabilis lang din. Yes po. And ito usually ba mga patients mo dito, older age, mga senior citizens or of all ages pa? Of all ages po, basta po may history sa family, hindi lang kailangan nagpapa-check up din po talaga sila. So advisable talaga yun na makuha ng maaga kasi kung Yes hindi, po. blindless na yung Yes po. pwedeng next. So ano pa yung mga other services natin? Next po natin, meron din po tayong diabetic retinopathy screenings. Itong mga to po, mga pasyente po na may diabetes. Early detection din po, maiiwasan din po natin ng blindness. Dito po, during screening, dinadilate namin yung pasyente para po makita, ma-visualize ng ophthalmologist po natin kung ano po yung nangyayari na sa likod ng mata nila, yung retina. And then, ire-recommend din po ng ophthalmologist natin kung kailangan niya ng fluorescein angiography. So, meron na rin po tayo nun, sir, para dinedetect ng machine na ito kung meron na bang mga blockage na ugat sa mata ng pasyente, meron na bang hemorrhages, meron na bang retinopathy, para din malaman ng ophtha kung ano yung gagawin din na treatment sa'yo, kung surgical ba or medicines, ganun po. Ayun, okay. Opo. More talaga prevention talaga tayo ang importante dito. Opo. So, good thing din po na may machine na po tayo na affordable din po. Ano pa, meron pa ba tayo ibang services? Age-related macular degeneration din po na screening. Ito po yung mga old age din po, usually ang age-related. Same process din po parang sa retinopathy na kailangan din pong i-dilate yung pasyente para makita po. And then, may significant po na nakita yung ophtha. I-request din po niya ang OCT. Ang OCT naman po, ang ita-target
target naman po ng OCT ngayon is yung gitna ng mata natin, which is the macula. So makikita din po doon kung may pagtanda na ba o may pagkasira na sa macula. At the same time, nakikita na rin sa OCT kung merong pamamaga sa macula. So yung OCT, para sa viewers natin, yun yung machine na ginagamit para makita ito mga problema sa mata. Yes po, opo. Para po malaman natin kung ano yung unang step na gagawin po. Meron pa ba tayo ibang services na offer? Meron pa po tayo sa mga glaucoma patients din po. Required din po kayo na magpa-visual field perimetry po. So yung visual field perimetry, kinukuha nito yung peripheral vision natin. Sa glaucoma po kasi, ang nawawala po na vision is yung peripheral. So sa layman's term po, parang yung side vision natin yung nawawala. So yun po yung tinatawag nilang tunnel vision. Sila po yung nagkakaroon ng ganun. Ang tinetest po ng perimetry, hindi mo kailangang tumingin sa right or left na gumagalaw ang ulo para lang ma-check niya kung talagang meron ka pa bang nakikita sa side. Napatingin tuloy. Yes. So yan po yung nawawala talaga sa glaucoma. So delikado din po yun sa mga drivers, syempre. Opo. So yun pala yung mga kung halimbawa nagda-drive ng tricycle, motor. Yes. Napaka-importante nitong Peripheral vision po natin. Opo. kasi pag mga driver dumadaan, yun pala kailangan ng visual field perimeter. Yes po, opo. Para po maiwasan na rin po ng total loss ng vision po natin. So, kahit wala kang glaucoma, kailangan din itong gamitin. Kahit po walang glaucoma, sir, mas maganda po na magpatingin ka din para din po confident ka sa sarili mo na wala kang loss of vision. Next po. Next po, meron na rin po tayo ocular ultrasound na with immersion biometric function. Ocular ultrasound po na yon. Ginagamit po natin ito lalo na pag yung isang patient ay may hypermature cataract. Nag-undergo sila ng ocular ultrasound para ma-detect na kung meron bang hemorrhages na o kaya detachment na prior to cataract surgery. At the same time, yung immersion biometry naman natin, ito po yung magandang biometry kasi po pag during cataract surgery, meron po tayong ini-insert na intraocular lens, so may grade po yun. So yung immersion biometry, siya po yung nagsusukat. Magandang machine po itong nakuha namin. Itong ocular ultrasound natin, dinetect siya as precaution muna bago tayo mag-cataract surgery. Yes po, para So, sa mga may hypermature. Ayun, maganda pala yun sa mga tao na medyo nalanganin, natatakot mag-surgery. Itong ginagamit natin, hindi lang yan one-step process Yes na po. tinitingnan natin, okay, yun lang, kailangan gawin diretso na surgery. Opo. Yung mga steps na ginagawa ng mga ophthalmologist natin sa hospital is to make sure na tama yung binibigay talaga nating procedure. Opo. At saka para po ma-explain na rin sa pasyente kung ano po yung ini-expect nila after the surgery. Ang dami nating na pag-usapan na services actually. To recap, kapag ako pupunta ako sa eye center niyo, ano ba yung mga kailangan kong sabihin? During assessment po, tinatanong na po namin yung pasyente kung ano po yung nararamdaman niya sa mata niya. History taking po, importante po yan. Guide din po yan ng ophtha natin para makita niya kung saan talaga nanggagaling yung problema mo sa mata. So, hindi lang naman, hindi ko na kailangan malaman lahat yung mga pinag-usapan. Pwede ko lang sabihin, pwede ako magpa-comprehensive eye check-up Yes at po. kayo na bahala din. Opo, kung ano po yung makikita during comprehensive eye check-up, doon po magre-recommend yung ophtha natin kung ano yung recommendation niya na diagnostic test na i-undergo po para sa significant na nakita niya sa mata. So, hindi naman ibig sabihin ilang klaseng test kailangan Yes. gawin. Up to discussion naman yun sa what's best for the patient. Yes po, tama po. Doon na tayo ngayon sa surgeries na na-offer natin kasi kanina sinasabi nga natin diagnostics, nakatapat na tayo sa mga eye centers na magaganda dito sa Luzon, sa Pangasinan, sa Region 1. Pero bukod dun, we went over pa at meron na rin tayong mga surgeries na in-offer para sa patients para hindi lang tayo diagnostics at all-in-one stop na talaga yung eye center Yes department po. natin. So, pwede mo ba explain sa amin po ano yung mga surgeries na available? Mainly po, yung cataract surgery po, nabanggit ko na po kanina. And then, meron din po tayong surgery para sa mga external eye diseases like excision po ng pterygium or in layman's term, yun po yung pugita. Mostly po na nagkakaroon ng pugita yung mga exposed po sa araw. Yung excision po ng pugita, it only takes you 30 to 45 minutes po para maalis po yung pugitang yun. Tapos, yung mga mahilig po sa nag-eyeliner,
mga ganyan. Siyempre sila din po yung prone na nagkakaroon ng kuliti o kaya stye. So kung paulit-ulit na po na hindi na po nakukuha ng gamot yung kuliti ninyo, nag-incision and drainage na rin po kami ng kuliti. Itong kuliti na to, madalas ba na procedure to? At paano ba nangyayari ito madalas? Dahil hindi nalilinisan yung mata? Mostly po sir, dahil infection po talaga. Kung tayo po mahilig po tayo mag-grab ng hands na hindi po natin alam kung marumi yung kamay. So, pwede pong pumasok yung bacteria po sa mata po natin. So, nagkukos po siya ng una po, magkakaroon muna ng pamamaga or lump. Kung paulit-ulit na po siyang bumabalik, that's the time po na kailangan nang i-distract o kailangan na siyang i-drain para po maalis na po yung bacteria na nandun po sa mata. Ayan pala. So, sa mga nag-eyeliner o hindi nagugas ng kamay, yung mga yon, kakakailangan na natin magpa-check up. Yes po, opo. Meron na rin po tayong retina surgery po at saka procedure. Meron na po tayo kasing mga specialized doctors na gumagawa po niyan. Talaga pong importante po na magpa-consult po tayo, lalo na yung mga may diabetes po, para alam po natin kung ano po yung magandang gawin sa inyo, kung whether it's surgery po or medications po. Alam ko bukod doon, meron pa tayong mga laser treatment na in-offer. Yes po. So, ano yun mga yun po? Okay, yung mga laser treatments din po natin, YAG capsulotomy po, ito po yung after cataract na sinasabi nila. Itong procedure po na ito is non-invasive, parang 10 to 15 minutes procedures. And then after the laser din po, wala din pong mga gaanong mga bawal. Tapos meron din po tayong YAG, laser iridotomies. Ito pong treatment na ito is para po sa mga glaucoma patients din po. And then meron din po tayong pan-retinal photocoagulation. Itong laser po na ito is para din po sa diabetic retinopathy. Para po ma-seal niya yung mga nag-leak na mga blood vessels po sa Actually, yan under doctor's discretion na lang yung mga Yes po, opo. Oo. Yun na, na-cover natin yung mga surgeries, yung mga diagnostics natin. Doon naman tayo sa overall improvement ng eye center. Ano sa tingin mo yung kahanga-hanga na sa tingin mo looking forward na na-excite ka? Meron na po tayong mga machines for diagnostic. Kumbaga po, one-stop shop na po tayo. So, once na nagpa-check up ka na po, kung may kailangang diagnostic test po na gagawin, pwede mo na din pong gawin on the day na yon. So, yun po yung kagandahan na hindi ka na pabalik-balik kailan kayo i-schedule. And then, dahil po sa mga machines po natin ngayon na in-avail natin, mas maganda na po at mas sure po kayo na precise na po yung treatment na ibibigay sa inyo ng ophthalmologist natin dahil po sa mga machines po natin na meron ngayon. And yung doctors natin, ilan ba yung doctors at specialists natin sa eye center department? Marami na po tayong doctors, sir. So, everyday po, meron naman po tayong eye check-up. Pwede po silang walk-in na pumunta and pwede din po silang magpa-appointment. Pwede ba sabihin sa viewers natin anong opening times natin and around to what time? We are open po from Mondays to Saturdays po, 8 a.m. to 4 o'clock p.m. po. May last words ka bang gusto sabihin sa viewers natin bago tayo magtapos? Last words, vital organ din po kasi ang mata. Kung meron po talaga kayong nararamdaman na something sa mata natin, lalo na pagkalabo, mas maganda po tayong magpa-check up sa ophthalmologist po natin para maiwasan po natin ang serious problem po sa mata. Dahil yung mata mo, wala nang second replacement Wala talaga yan. talaga. Yun na yun. Opo. Sige, thank you po ulit. Salamat. Din po, salamat po. Okay.